For today's mini vlog mga mare, tara samahan nyo na naman ako sa isang bahay serye at nanay serye ngayong araw. Pagkatapos ko nga magkape mga mare, pumunta nga ako dito sa may banyo at nagpatulo nga ako ng tubig dahil balak kong maglaba. Binuhat ko na nga lang pala mga mare yung tubig papunta nga dito sa may washing para hindi ko na rin bubuksan yung poso. At nung makapaglagay na nga ako ng 2 timbang tubig dito sa may washing mga mare, kinuha ko naman yung powder at naglagay ako ng ilang takal. Nilagay ko na nga rin yung mga puting damit mga mare pero hindi ko pa nga yun pinaikot at inantay ko pa na mailagay ko yung pangatlong timbang tubig. At nung makapagsalang na nga ako dun sa may washing mga mare, eto naman ngang mga pinagkapihan namin ang uurungan ko. Bali yung mga tasa nga pala dyan at ibang baso ay ginamit namin kagabi. Ang sarap talaga sa piling mga mare, yung pagising mo pa lang sa umaga nakakaramdam ka na ng sipag. At tayong mga nanay, umiikot lang talaga yung mundo natin dito sa may bahay. At paulit-ulit nga lang talaga yung nangyayari at kung minsan nga parang ang nakakatamad gumalaw. 2 araw na nga pala akong hindi nakakapag-video mga mare, gawa nga nang nagkasakit si Miko at nung makalawa nga lang ay pina-check up namin siya. Pero nakakapag-upload naman ako ng mga mini vlogs mga mare dahil nag-i-stack nga ako dito sa cellphone ko para pag dumadating yung mga araw na hindi ako makagawa ng content ay may maia-upload ako. Nag-focus nga lang ako kay Miko nung mga nakaraang araw mga mare dahil ayaw niya nga rin akong umalis sa tabi niya. At nung pina-check up nga namin si Miko noon mga mare, hindi na nga rin ako nag-interest pang mag-video dahil ayaw niya naman ding bumaba at buhat-buhat ko lang siya nung pumunta kami sa pedya. At pag nagkakasakit nga yung 2 kong anak mga mare, hindi na nga rin ako mapakali noon hanggat hindi napapa-check up at nalalapatan ng gamot. At kadalasan talaga mga mare, pag meron silang sakit, hinihiling ko talaga na sa akin mapunta yung nararamdaman nila para hindi na sila nahihirapan. Ganun siguro talaga ang isang ina mga mare, nagugustuhin mo pang ikaw na lang yung magkasakit kesa sa mga anak mo. Pero aaminin ko naman sa inyo mga mare na hindi rin ako perpektong ina dahil may mga oras talaga na napapagalitan ko yung 2 bata. Pero hindi naman ibig sabihin nun mga mare na pag napapagalitan natin sila masama na tayong ina. Ganun talaga tayong mga nanay mga mare, kung minsan mabait, madalas nagiging dragon. Anyways mga mare, balik na nga pala tayo dito sa may video ko. Bali pagkatapos ko nga palang urungan yung mga baso, nagwalis nga muna pala ako sa may loob. At nung mailabas ko na nga yung kalat na galing sa loob mga mare, nagwalis na nga rin pala ako dito sa may garahe at marami din ako nakikitang kalat. At nung mailagay ko na nga sa basurahan yung mga kalat ko na nawalis, pumasok na nga ako dito sa may loob at dito na nga ako magbabanlaw sa may banyo. Konti lang naman din yung mga naging labahin ko mga mare, kaya ang ginagawa ko nga pagkatapos kong paikutan sa washing ay binabanlawan ko na agad para maisampay na. Pag kasi yung poso yung gagamitin ko sa pagbabanlaw mga mare, kailangan antayin ko nga munang matapos lahat paikutan para isang andaran na nga lang ng poso. By the way mga mare, hindi ko na nga pala ihahangir to dahil meron namang araw kaya siguradong makakatuyo ako at hindi ko na nga to uulitin pang ibilad bukas. At kadalasan nga mga mare, binubuhos yung ulan pagsapit ng hapon o kaya naman ay pagsapit ng gabi. Katulad na nga lang kagabi mga mare na umulan nga ng pagkalakas kaya naman yung lupa namin napuputik. Hindi nga lang halata sa video mga mare pero yung tsinelas ko dyan mabigat na nga dahil marami na ring nakakulapol na putik. Halos alas 8 na nga nung mga oras na yan mga mare at napakasarap nga sa pakiramdam ng ganitong maaga kang makakatapos. Ang ihahangir ko na nga lang pala dyan mga mare ay yung mga puting damit dahil baka magkaroon ng kalawang dahil alambre nga yung pinagsasampayan ko. Pati nga din yung mga damit ni Angelo at ni Miko, sinablay ko na nga lang din dito para hindi na nga hassle sa paghahanger. Naglalagay lang talaga kasi ko ng hanger sa damit pag nga tagulan at alam kung hindi aaraw. Nilaban ko na nga rin pala yung isang bedsheet namin na yan mga mare dahil nung isang araw nga sinukahan niya ni Miko kahit kapapalit ko lang. At nung araw nga na pina-check up namin si Miko, nakapaglaba nga ako nung umaga ng mga damit namin pati na rin ng mga kumot at bedsheet. At nung matapos nga ako magsampay mga mare, meron na naman isang nanay na masaya dahil tapos na namang maglaba. At bago nga pala ako maligo mga mare, nilinisan ko nga muna itong washing namin at napakarami na ding putik sa may gilid. Hindi na nga pala namin kung saan pa binubuhat itong washing na to dahil sabi nga nila mabilis nga daw masira pagka pabuhat-buhat. Kaya naman ginawa na din ang permanenteng lagayan ng asawa ko to para naman nasa iisang pwesto na lang siya. Fast forward na nga tayo mga mare, bali nung tanghali nga po pala ay magluluto ako ng ulam namin. May naglako kasi kaninang umaga ng mga sipod dito kaya naman nakabili nga ako ng 1 kilong tahong. Sabi nga nung asawa ko yung tubig nga daw muna yung unahin kong pakuluin bago ilagay itong tahong pero sabi ko nga sa kanya mas gusto ko yung ganitong luto. Mas nasasarapan kasi ko pag ako yung nagluluto ng tahong kumpara sa luto niya. Wala naman din siyang magagawa mga mare dahil ako yung chef ngayon.
Paborito ko nga rin tong tahong mga mare, kaya lang kailangan ay ingat-ingat din sa pagkain. Hanggang dito na nga lang mga kamami. Shoutout po pala kay Mary Rose Rebada Ortiz from Cadiz City, Negros Occidental. Thank you po and God bless din po sa inyo. Yun lamang for today's video. Pa-follow and share po.